Hallelujah. Praise the Lord. So, dito tayo nagpapahinga sa labas. Nagpapatila ng ulan dahil lang lakas ng ulan. Eto siya. Sobrang lakas ng ulan mga kapatid. So, habang nagpapatila tayo sa ulan ay may share lang po ako sa salita ng Diyos. Sino bang gusto dito na yung panalangin niya ay maging epektibo? So yun ang ating pagsasalusaluhan sa mga oras na ito. So yung title message nitong aking i-share ito, how to make your prayer effective. Dito po sa 1 Peter chapter 3 verse 12, sinabi nito, for the eyes of the Lord are on the righteous, and His ears are attentive to their prayer. But the face of the Lord is against those who do evil. Sinabi dito, for the eyes of the Lord are on the righteous, and His ears are attentive to their prayer. So, binidinig ng Diyos yung panalangin ng isang matuwid. To make your prayer effective, you need to be righteous. Eto din pala, in James chapter 5 verse 16, sinabi dito, the prayer of a righteous person is powerful and effective. So yung panalangin ng isang matuwid na tao ay makapangyarihan at epektibo. Attentive siya sa pakikinig sa panalangin ng isang matuwid na tao. The question is, paano ba tayo maging matuwid sa harapan ng ating Diyos? Well, ito po yung answer niya, and how to become righteous sa harapan ng ating Diyos. Dito sa 2 Corinthians 5 verse 21, sinabi dito, God made Him who had no sin to be sin for us. So sino ba yung Him na nakalagay dito? God made Him, Jesus, who had no sin to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God. Magiging righteousness tayo ng Diyos through Jesus Christ. So yun mga kapatid, ang sagot doon, only through Jesus magiging matuwid tayo. Dahil nakasabi nga sa Bible, no one is righteous, di ba? Wala kahit isa. Lahat ay bumagsak, fall short of the glory of God. So walang matuwid sa atin kahit isa. Yung sarili nating gawa ay hindi makakapagpatuwid sa atin. Dahil lahat tayo makasalanan. Only through Jesus we become the righteousness of God. We become a righteous person. Now, if you receive the Lord Jesus Christ, if you put your trust in Him, if you put your faith in Jesus, you trust and obey Jesus, His word, then you will become a righteous person in God's sight. Magiging matuwid na tao ka, because sinabi dito sa Ephesians 3 verse 12, sinabi po dito, in Him and through faith in Him. Sino yung tinutukoy dito? Si Jesus. In Him, in Jesus, and through faith in Jesus, we may approach God with freedom and confidence. So nakakalapit tayo sa Diyos ng may confidence, di ba? May kalayaan. Nakasulat sa Bible, walang makakalapit sa Ama, walang marumi na nakakalapit sa Diyos, walang makasalanan na nakakalapit sa Diyos. Pero sa pamamagitan ni Jesus, nakakalapit na tayo ng may kalayaan at confidence sa Diyos, only through Jesus. So napakahalaga
natanggapin mo si Jesus sa iyong buhay. Receive Him, follow Him, put your trust in Him, in Jesus. At lahat ng iyong mga ipapanalangin sa Diyos ay maririnig niya at sasagutin niya. Dahil when you pray, God sees Jesus in you. So yung lahat ng panalangin mo sa Diyos, lahat ng iyong mga yung mga request ay bibinggin niya. Dahil nagiging malinis ka na, naging matuwid ka na sa kanyang harapan sa pamamagitan ng ating mahal na Panginoong Jesus. So, sinabi dito sa Matthew 6:33, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Ano ba yung ibibigay sa lahat ng yung mga pangangailangan dito sa lupa, dito sa mundo? Idadagdag na lang ng Diyos sa iyo yun. Kung uunahin mong hanapin ang kanyang kaharian at ang kanyang righteousness. Kaya nang sinabi natin kanina, ano nga ba yung righteousness ng Diyos? Jesus. At pag sinabing seek first His kingdom, ito rin ay tumutukoy kay Jesus. Because when you receive Jesus, nasa kaharian ka na ng Diyos. Kasi si Jesus is the center of the kingdom. Siya yung pinaka-sentro, siya yung hari doon sa kingdom. Walang kingdom kung wala yung king. So ibig sabihin ng kingdom, king's domain, di ba? So walang domain kung walang king. So when you receive Jesus, when you seek Him, you will find Him. When you seek His kingdom, you will find Him, and His righteousness. At lahat ng mga bagay na iyong kinakailangan dito sa lupa, idadagdag na lang sa iyo ng Diyos yan. Idadagdag na lang ng Diyos. So again mga kapatid, if you want your prayer to become effective, powerful and effective, you must receive Jesus Christ as your Lord and Savior. You must put your trust in Him. You must obey Him, obey His word to become righteous. Dahil yung prayer ng isang righteous na tao ay powerful and effective. Dinidinig mismo ng Diyos yun. So yun lamang po mga kapatid. So may the Lord's grace and mercy and righteousness be with your spirit in Jesus' name. Amen. God bless everyone. Shalom. Hallelujah.